Okay, sa Acts chapter 2, basahin natin na sabay-sabay, verse 38 and 39. Okay, ready? Go. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon na kami ay nagkatipon-tipon para sa isang layunin, yun ang sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At kami, mga Kristiyano, dalangin po namin na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan na magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa kabila ng pagbabago ng mundong ito, mga sakit, mga kaguluhan, kasamaan, pero tulungan niyo po kami, Lord, na mananatili kaming maglingkod sa inyo. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Dalangin po namin ang Diyos, Banal na Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa, magpaalala patungkol po sa inyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maaari na pong maupo ang bawat isa, no? So, dito sa ating binasa, ito yung time na sila Pedro ay nangaral ng salita ng Diyos. Okay? At sa madaling salita, maraming tao ang naligtas dito. Kasi dito sa Acts chapter 2, pero kung babalikan natin sa Acts chapter 1, ang Panginoong Kristo ay umakyat na siya sa langit. Ang kwento dito, syempre alam naman natin na ang Panginoong Kristo ay, 'di ba, napako siya sa krus, 'di ba? Namatay, inilibing at nabuhay namang muli. At sabi ng Biblia, 'di ba ilang days siya? 3 days bago nabuhay, 'di ba? After 3 days siya naman ay nabuhay muli. At sabi ng Biblia, 40 days siyang nandito sa lupa. Okay? Kaya nga doon nakuha na naman yung isang tradisyon, 'di ba? Na merong 40 days ba, tama? Iba pa yung 45 days? Manok pala yun, no? Yung 40 days, yung sabi nila, yung kaluluwa daw ng isang tao, gumagala. Tama? Pero kung titignan nyo sa Biblia, Biblia na naman, walang turong ganun sa Biblia. So, ang daming nilang ang daming, ewan ko ba kung saan nila nakukuha, no? Pero, naibase daw na nila yan, yata, dun sa yung 40 days, ang Panginoong Kristo ay nandito sa lupa. Di ba, nung namatay siya, after 3 days, nabuhay siya muli. Tapos, 40 days siyang nandito sa lupa. Okay? At marami pa siyang ginawa, mga himala. Ayaw nga nilang maniwala nung nabuhay ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, after 3 days, mabubuhay naman ako muli. Pero yung iba hindi naniwala. Meron ditong kwento na yung Thomas, isa sa disipulo ng Panginoong Kristo, hindi naniwala. Sabi niya, maniniwala ako kung yung mga daliri ko maipasok sa butas ng kamay ng Panginoong Kristo. So nung nakita niya, ayun, naniwala siya. At dito, nung pagkatapos ng 40 days, ang Panginoong Kristo ay babalik na sa langit. Dito yun sa Acts chapter 1. Ayan, tingnan nyo sa Acts chapter 1, verse 8. Tingnan nyo. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. So, ang kwento nito, abang kausap ng Panginoong Kristo yung mga tao, yung kanyang mga disciples, mga sumusunod sa kanya, ang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit. Okay? At habang nakatingin sila, tignan nyo sa verse 10. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, habang umaakyat ang Panginoong Kristo sa langit, sabi ng Biblia, nakatingin yung mga tao. Sabi diyan, behold, 2 men stood by them in white apparel. Sa gilid ng Panginoong Kristo habang umaakyat sila sa langit. At ito ay totoo, hindi ito parang panaginip, hindi ito parang magic. Totoo talaga ito na ang Panginoong Kristo umaakyat, nakikita nila sa langit. Tapos kasama may dalawang taong kasama, di ba? 2 men, sabi diyan. So, isa dito. At sabi diyan, white apparel, nakasuot ng nakaputi. Tapos sabi diyan, verse 11, which also said, Ye men of Galilee,
Why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which taken up from you into heaven shall come in like manner as ye have seen him go into heaven. So sabi ng dalawang tao na kasama ng Panginoong Kristo, bakit kayo nagugulat? Kung paano nyo siya nakitang umakyat, ganun nyo din naman siyang makikitang babalik. Kaya alam nyo, ang Panginoong Kristo, meron siyang pangako sa Biblia na siya ay babalik muli. Okay? At merong signs of the times. Merong senyales ng kanyang pagbabalik at ngayon nangyayari na yan. Pag binasa nyo sa Matthew chapter 24, makikita nyo dun yung mga senyales ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Halimbawa, yung pestilences. Pag sinabing pestilence, mga sakit. Ngayon, di ba, ang dami ng sakit? Tama? At yung pinaka-latest na sakit, ano? COVID, virus. At napakarami. Hindi lang COVID, napakarami. Tapos, sabi doon, isa sa sign, magkakaroon ng earthquake. Tignan nyo. Para maliwanag. Sa Matthew chapter 24, yung pagbabalik ng Panginoong Kristo, para mas maunawaan nyo muli. Ano bang ibig sabihin ng pagbabalik ng Panginoong Kristo? Ito ay literal, ha? Literal talaga na babalik ang Panginoon at kukunin niya tayong mga ligtas. Kasi kapag ang isang tao hindi ligtas, tapos bumalik ang Panginoon, may iwan yun. May iwan siya. Kaya kailangan be sure na dapat totoo kayong ligtas. Hindi fake, ha? Hindi dapat fake Christian. Ibig sabihin, totoo kayong tumanggap sa Panginoon. Kasi pag may tinatawag na rapture, pag sinabing rapture, ang Panginoong Kristo ay babalik dito at kukunin niya tayong mga ligtas. Okay? Ngayon, pag hindi kayo ligtas, may iwan kayo sa rapture. Okay? So, sana maunawaan nyo yung katagalan, basta magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon kasi balang araw ituturo ko rin yan. Tignan nyo sa Matthew chapter 24. Nandiyan na kayo? Ayan, verse 1, tignan nyo. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Verse 2, and Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So anong tinanong ng disciples sa kanya? Tinanong sa kanya, ano ba ang senyalis ng iyong pagbabalik? Kasi ang pangako ng Panginoon, babalik siya sa langit, pupunta siyang langit, at babalik din naman siya, at sa kanyang pagbabalik, kukunin niya tayong mga ligtas. And that is what we call rapture. Ngayon, nagtanong yung mga disipulo, ano bang senyalis ng iyong pagbabalik? At ito, tingnan nyo, sa verse 3, end of the world. Okay, narinig nyo lagi yung the end. Sino nakakarinig na ng ganun? End of the world. Diba? Uy, baka end of... Diba may nabalitaan kayo dati na nagsabi na sa ganitong buwan, magugunaw na... Sino nakabalita ng ganun? Diba kumalat yung ganyang balita? May relihiyon na nagsabi na sa ganitong buwan, babalik na ang Panginoon. Sa ganitong buwan, magugunaw. Hanggang ngayon, hindi nangyari. Diba? Kasi alam nyo, sa pagbabalik ng Panginoon, walang nakakaalam. Kahit sino, walang nakakaalam. Lahat ng tao sa mundo, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Kristo. Pero, may mga senyales. Kaya yung mga senyales na yan yan natin makikita na malapit nang bumalik ang Panginoon dahil sa mga senyales na yan. Kaya sabi dyan, and what shall be the sign of thy coming, at ang iyong pagbabalik, and of the end of the world. Ngayon, titignan natin dito, ano ba mga senyales ng end of the world? Kasi may mga taong nagtuturo kapag nanood ka sa YouTube na ganitong buwan daw, end of the world na. Di ba? May mga ganon. Ganitong month, maghanda na kayo kasi end of the world na. Meron na akong narinig na kwento May nagsabi na, oy, magugunaw na ang mundo. Ang gawin nyo, ibenta nyo lahat ng ari-arian nyo. Iwan nyo lahat ng ari-arian nyo at dun tayo sa bundok, pumunta tayo. True story to Pumunta tayo sa bundok, tapos sa ganitong petsa, kasi babalik na ang Panginoon at doon niya tayo kukunin. Alam nyo ginawa ng mga tagasunod na tao na yon? Binenta yung mga gamit, pinamigay,
As in, walang natira sa kanila. Tapos ano ginawa nila? Sinunod nila yung nagtuturo na yon. Tapos pumunta sila sa bundok na ganitong petsa kasi ganito daw babalik ang Panginoon. Pero alam nyo, binenta nila lahat. Wala na silang ari-arian. Pumunta sila sa bundok, naghintay sila. Walang nangyari. Nasayang ang lahat, di ba? Kasi paniwalang-paniwala sila. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, bago kayo maniwala, tignan nyo kung nasa Biblia. Ako, bilang pastor, wag nyo kung basta-basta paniwalaan. Kasi hindi porket sinabi ko ay dapat maniwala kayo. Kaya kailangan, lagi tayong may basihan sa salita ng Diyos. Tama? Kasi kung ano yung sasabihin ko dito, kailangan makikita natin sa Biblia. Nakakita na ba kayo ng taong nagtuturo tapos hindi naman nagbabasa ng Biblia? Hindi naman tumitingin? Nakita nyo na ng ganon? Diba may mga tagapagturo na hindi nga nagbabasa ng Biblia. Hindi nga nila hinihikayat na yung mga tao magdala ng Biblia para mabasa nila. Pero dito, ang pinaka-final authority natin, ang sinusunod natin, ay yung nasa Biblia. Tama? Hindi porket na ang pastor maganda yung suot, ang pastor ay guwapo, ay paniniwalaan na natin agad. No? Nakadepende sa itsura, ay maniniwala ko dyan kasi guwapo. Di ba? Hindi dapat nakadepende. Kailangan, tignan natin kung nasa Biblia ba. Okay? Amen ba? Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala. Maniwala kayo kung yan ay nasa Biblia. Pero sa akin, sa mga tinuturo ko, so far, wala pa naman akong tinuro sa inyo na wala sa Biblia, di ba? Kasi bawat turo ko sa inyo, buklat ng Biblia kung nasaan ba yan, di ba? Kaya mas nauunawaan nyo, tama? At mas may basihan tayo. Hindi tayo sumusunod dahil sa sinabi ni Pastor. Sumusunod tayo kasi nakita natin sa Biblia. Ako lamang ang nagsasabi, tama? Yan ang trabaho ng pastor. Kaya bawat salita ng pastor, kailangan may basihan dyan. Okay? Susunod kayo, hindi dahil sabi ni pastor, hindi dahil sa napilitan kayo kasi utos ni pastor, kundi susunod kayo kasi nasa Biblia. Ngayon, para hindi kayo malito, yung end of the world, yung paggunaw ng buong mundong ito, may senyalis yan. Okay? Ngayon, tignan natin. And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Ito, verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na baka madaya kayo. Mag-ingat kayo na baka merong taong pupunta sa inyo at madadaya kayo. At sa panahon natin, nangyayari na po yan. Maraming ngayong mandaraya. Maraming, lalo na sa pagdating sa mga pagtuturo ng Biblia, maraming tao, nililigaw nila yung tao sa maling landas. Maraming tagapagturo na nililigaw nila yung mga tao. Lalo na pagdating sa katiyakan ng kaligtasan, di ba? Sabi ko sa inyo, may nagtuturo na para maligtas, magpakabait. Para maligtas, magpamiyembro sa simbahan. So, sa pamagitan, sa paraang iyon, naliligaw yung tao, tama? Naliligaw sila, hindi nila alam kung paano yung, ano ba talaga. Siyempre, maniniwala sila kasi lalo na't yung tao na yun, may hawak na Biblia, tama? Kaya tandaan nyo hindi porket yung tao na yan, may hawak ng Biblia, paniwalaan nyo na agad. Kailangan may tamang interpretasyon sa Biblia. Okay? Kaya, so far, dito pa naman sa church natin, di ba? Talagang pure word, tama? Talagang salita ng Diyos ang ipinapangaral. At yan talagang pinaniwalaan natin. Sabi ng Biblia sa verse 4, Take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo. Baka madaya kayo ng tao. Ngayon, tignan nyo. Ito mga senyalis verse 5. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Isa sa senyalis ng end of the world at pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ayan merong taong lalapit at magsasabi na siya si Kristo. Meron na ba kayong nalaman na ganyan? Meron. Yung nasa Davao, sino yun? Si Kibuloy. Kilala nyo, sino may nakakilala? Hindi nyo kilala si Kibuloy? Sa Davao, i-research nyo, si Kibuloy, siya yung nagpapakilala na siya si Kristo. Matindi yun. Matinding doktrina yun. At pag ni-research nyo, nakalimutan ko kung ilan sila, pero sa buong mundo, pag ni-research nyo, merong mga taong nagkiklaim na sila ang Panginoong Kristo. O research nyo sa YouTube or sa Google. Nagkiklaim na sila ang Panginoong Kristo. Meron kayong makikita doon, nagpakilala na siya daw si Kristo.
Yung iba nakatira sa bundok, as in nakaputi, nakamahaba yung balbas, mahaba yung buhok, ginagaya niya sa movie. Merong ganon, nakatira sa bundok. Meron din naman na Kristo daw na sobrang yaman. Yun na yung kibuloy. No? Yung kingdom daw ay nandun sa Davao. I-research nyo yan, tingnan nyo. Grabe na. Kikilabutan kayo. Sobrang yaman. At marami pa. Pag ni-research nyo, marami silang nagpapakilala na sila si Kristo. At isa yan sa senyales, tignan nyo. Tignan nyo, isa yan sa senyales, di ba? For many shall come in my name saying, I am Christ. And, itong masakit, and shall deceive many. Ano ang ibig sabihin ng deceive? Makapandaraya siya ng marami. Doon sa Davao, si Kibuloy, pag ni-research nyo, ang daming nadaya. Puro nakaputi pa yan. Kaya pag tinignan nyo yung simbahan nyo doon, akala mo totoo eh. Bakit? Nakaputi yung mga tao, ang ganda ng simbahan, akala mo langit. Ba? Naalala nyo siya din yung yung nagsasabi na pinahinto niya yung lindol? Sino sa inyo nakabalita nun? Siya yun. Oo. Diba? Sabi niya, yung napindot niya lang daw yung remote. Naalala niyo yan? Kasi kalukuhan. No? Niluloko niya yung mga tao. Napindot niya lang daw yung remote kasi kaya lumindol. Diba? Tapos, napapahinto niya daw yung lindol. Tapos, ang malupit ba dyan, sinabi niya na siya daw ang may-ari ng kaluluwa. Kaluluwa mo siya may-ari. Kaya isang ganun ka lang daw niya, oh. Isipin nyo, grabing pandaraya ng tao. Actually, hindi yan yung tunay na Kristo. Ang tawag dyan, anti-Christ. Pag sinabing anti, against, ibig sabihin against Christ. Tandaan nyo, isa lang ang Panginoong Kristo. Amen? At yung Panginoong Kristo na yon, yun yung tinuturo ng Biblia. Kaya pinaalalahanan tayo, mag-ingat kayo kasi malapit nang dumating ang Panginoon at mag-ingat din kayo na sa pagbabalik ng Panginoong Kristo ay maraming taong madadaya at merong magpapakilala sa atin na sila daw si Kristo. Hindi lang naman dito sa Pilipinas, kahit sa bawat bansa, maraming tao dyan na nagpapakilala na sila din si Kristo. So, sino paniniwalaan mo? Siyempre, yung paniniwalaan natin, yung Kristo na tinutukoy ng Biblia. Tama? Hindi na dapat tayo madaya. Okay? Kasi, bakit maraming taong madadaya dyan? Kasi, nakalagay sa Biblia na malapit nang dumating ang Panginoon. Ngayon, alam naman natin na ang Panginoon makapangyarihan. Merong magpapakilala mga tao na magagaling. Kayang magpagaling, matalino. Kaya darating yung panahon na akala nila, yan si Kristo, bumalik na siya. Kasi matalino siya, kaya niyang mag-rule sa buong mundo. Kaya, siya na yan, kaya paniniwalaan nila. At kahit hindi pa nangyayari yan, sa panahon natin, nangyayari na rin yan. Amen? Kaya kayo, mag-ingat kayo ha. Baka may magsabi sa inyo, uy, ako si Kristo. O anong gagawin nyo? Porket nag-magic lang, no? Nag-magic lang, uy, ako si Kristo. Maniniwala ba kayo? Wag. Kasi, sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na baka may lalapit sa inyo at magpapakilala na sila si Kristo at marami siyang madadaya and deceive and shall deceive many. Eto, so iyon ang isa sa senyales. Sa panahon natin, nangyayari na ba yan? Nangyayari na ba yan? Amen. Di ba yung sinabi ko sa inyo? At nabalitaan nyo rin, di ba? Yung pinahinto niya yung lindol. Di ba? Siya yun. So, ibig sabihin yung senyales na ganyan, nangyayari na yan. So, ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Amen? Pero tayo, masaya tayo sa kanyang pagbabalik. No? Kasi pag nagbalik na siya, kukunin niya tayo mga ligtas. Ililigtas niya tayo mula sa kasamaan ng sanlibutan ito. Amen? Ngayon, ano pa mga senyales? Tingnan nyo. Sa verse, ano na tayo? Verse 6. Ito. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Ayan, may mga gera na ba ngayon? May mga gera na ba ngayon? O, diba? Kung saan-saan. Sa Marawi. Hindi lang dito sa Pilipinas tama? Sa buong mundo, nagkakaroon ng gera. Ano pa sabi? Wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet.
So, nangyayari na yan. Ito, verse 7, For nation shall rise against nation. Bansa sa bansa, nag-aaway. Nababalitaan natin yan, di ba? Ano pa? Kingdom against kingdom. Ano pa? And there shall be famines. Alam niyo yung famines? Taggutom. Sa panahon natin, nangyayari ba yung taggutom? Diba? Kahit saan, sa ibang bansa, matindi yung gutom. Ni tubig, wala sila. Kaya ngayon nga, mas mapalad pa rin tayo eh. Diba? Kasi ngayon, sa atin, libre ang tubig, diba? Up to sawa. Pero alam nyo ba, sa ibang bansa, hirap, kahit sa tubig, hirap na hirap. Kahit sa pagkain, lalo na sa panahon natin ngayon, may virus, diba? Maraming tao ngayon, meron nga eh, nabalita, diba, na isang tatay, muntik magpakamatay, muntik tumalon sa tulay. Bakit? Kasi, naawa na siya sa pamilya niya, wala na siyang may pakain. Ano ginawa niya? Naisipan niya magpakamatay na lang. Buti na lang nasagip siya ng mga pulis. Famines, ibig sabihin taggutom. Kaya ang panahon natin ngayon, nakakaranas na ng taggutom. Tama ba? Maraming pamilya, maraming tao ang nagugutom. So isa yan sa senyales ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Isa yan sa senyales ng end of the world. Amen? Ano pa sabi? Tingnan nyo. And pestilences. Alam nyo ba pestilences? Yung mga sakit. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ngayon, meron tayong bagong sakit. Yun ang coronavirus. Alam ko, ano na yan eh. Kumbaga, etong expect nyo huwag kayong mag-expect na yung mundo natin gaganda pa. Kasi alam nyo ang katotohanan sa Biblia, ang mundo natin ay sasama pa ng sasama. Yan ang sinabi sa Biblia. Yung mga magiging masama, lalong magiging masama pa yan. Maraming mangyayari dito. Kaya wag na kayong mag-expect na yung mundong ito, okay, yung mundong ito ay gaganda pa at magiging mapayapa. Hindi na. Merong time na magiging payapa ito, pero yun na yung time na yung magro-rule ay yung Antichrist. Yung Antichrist, yan yung nagpakilala na siya daw si Kristo, pero balang araw mapapag-aralan din natin yan. Maalalaman nyo rin yan. Ngayon, etong mundo natin, ulitin ko, pasama na ng pasama. Amen? Amen ba? Kahit dito nga lang eh. Kahit dito nga lang sa lugar natin pag tumingin ka, puro kasamaan na. Tama? Puro ano na lang. Kung ano nung pinagagagawa ng tao, puro krimen. Diba? Kasamaan. Ano pa? Pestilences and, eto, earthquakes. Lindol naman. Dito ba lumindol na ba dito? Kailan? Bago lang? 2019. Malakas? Lahat kayo na, lahat kayo naramdaman niya? Ibig sabihin, talagang possible na lilindol din dito, Pero hindi na naulit yun. Di ba? Earthquakes, isa yan sa senyales na ang Panginoon babalik. Di ba, nabasa naman natin? At isa yan sa senyales ng end of the world. Magkakaroon ng taggutom, ng mga gera, at earthquakes. Okay? Lindol. In diverse places. Ito pa, verse 8. And these are the beginning of sorrows. Dito na mag-uumpisa yung talagang kalungkutan. Maraming tao ang malulungkot dito. Sipin nyo, taggutom. Taggutom na, may gera pa. May gera na, may sakit pa. Sino ba naman hindi malulungkot dyan? Kahit Kristiyano, di ba? Minsan parang nawawalan tayo ng pag-asa. Paano na kayang kinabukasan natin? Lalo na may virus, di ba? The beginning of sorrow, pag-uumpisa ng kalungkutan. Okay? Ito pa, verse, ano na tayo? Verse 9, Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Maraming tao ang magagalit sa iyo, lalo na kung Kristiyano ka. Pag ipapangaral natin ang salita ng Diyos, expect nyo na to. Maraming tao ang magagalit sa atin. Yan ang tandaan nyo. Imbis, sa panahon natin, nangyayari pa yan, di ba? Ako, pag lumabas ako, mangaral ako ng salita ng Diyos. Di man nila ako sinasabihan ng masakit na salita. Pero sa tingin pa lang nila, di ba? Pag makatingin sila, akala mo, bubugbugin ka eh. Diba? Tapos yung iba, anong ginagawa ng iba? Tumatayo, umaalis. So,
So, pansin niyo yung mga tao ngayon. Di ba kahit kayo nga, di ba? Kahit kayo dati nung nag-umpisa dito, parang pakiramdam niyo parang corny. Di ba? Yun ang ano nyo, parang nakakahiya. Di ba? Yun ang, hindi kasi kayo nasanay ba? Pero yan ang katotohanan na pag ipinangaral natin yung salita ng Diyos, alam nyo mangyayari, maraming taong magagalit. Lalo na pag tinamaan sila. Tama? Kaya may mga churches na hindi na nagtuturo ng patama eh. Hindi na sila nagtuturo ng against sin, against alak. Hindi na sila nagtuturo patungkol sa kasamaan. Puro na lang parang pambobola, puro na lang blessing. Turo sila about mga blessings. Diba? Pero tayo dito, binabanatan lagi natin yung kasalanan. Para matuto naman yung mga tao. Tama? Kung magalit sila, di, nasa sa kanila na yun. Tama? Nasa sa kanila na yun. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia eh. Ngayon, anong verse na? Verse 10, "And these shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another." Darating ang panahon na dati kaibigan mo siya, ngayon kagalit mo na. Di ba? Di ba may mga ganyan? Maraming tao, yan ang biblical eh. Magkakaaway-away yung mga tao, magkakagalit sa isa't isa. Pero tayo mga Kristiyano, iba tayo. Tama? Lalo tayo magmamahalan. Tama ba? Si kapatid natin yung bawat isa eh. Ito, verse, 11, "And many false prophets shall rise and shall deceive many." Yon, maraming tagapagturo. Yung mga tagapagturo na yun ay ililigaw yung mga tao. Verse 12, "And many iniquity shall, and because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Ano mangyayari? Yung pag-ibig nila mawawala na. Di ba? Yung pag-ibig nila sa Diyos, wala na. Unti-unting shall wax cold. Konti-konti nang manlalamig. Kaya mahirap yung gano'n pag nanlamig na yung pag-ibig. Diba? I'm not talking sa pag-ibig sa boyfriend at mag-girlfriend, di ba? Ang tinutukoy natin ditong pag-ibig, yung pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa, bilang magkapatid. Pag-ibig sa pagiging Kristiyano. Di ba na-gets niya? Maraming tao ang mawawalan na ng pag-ibig, lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon. Tama? Kaya nawa, kayo hindi kayo maging ganun Amen ba? Amen? Nawa, hindi kayo maging ganun na darating ang panahon na manlalamig na yung pag-ibig nyo sa church, parang ayoko na sa church. Diba? Ngayon pa nga lang, marami nang nilamig, diba? Marami nang nilamig yung pag-ibig nila. Diba? Sa umpisa lang pala sila mainit, di ba? Sana hindi tayo ganun. Sa umpisa lang ba magaling, no? Sa umpisa lang, pero kalagitnaan, wala na. Di ba? No, na tinamaan lang sa preaching, wala na, hindi na nagpatuloy. Di ba? So, sana hindi tayo ganun. So, yun yung mga senyales. Balik tayo sa Acts. Yun ang mga senyales ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Pero tayong mga Kristiyano, kaya sa Acts chapter 2 verse 38, pagkatapos nating maligtas, okay, ano ang ine-expect sa atin ng Diyos? Kasi ang Diyos, bilang anak niya tayo, nag-expect din siya. At sana wag natin siya biguin. Amen? Alam mo, parang tayo, di ba? Nag-expect tayo sa ibang tao. Ngayon, pag hindi niya nagawa yung ine-expect natin, ano pakiramdam? Di ba, masakit, malulungkot ka, di ba? Ay, akala ko ganyan siya. Akala ko mabait siya. Hindi naman pala. Di ba? Akala ko, siya, honest siya. Sinungaling pala. Di ba? Expectation. Di ba? Akala ko, tunay na kaibigan ko siya. Yung pala, No, parang may tinamaan, Di ba? Akala ko, ang malupit doon, akala ko lalaki siya. Bakla pala. Di ba? Yun ang malupit doon, di ba? Ay, akala ko babae siya. Yun ang doon, expectation, di ba? Versus Di ba?
Puro akala. Kaya maling akala na, no? Di ba? Pero alam nyo, bilang mga Kristiyano, alam nyo ba ang Diyos din ay nag-expect din naman sa atin. Amen? Ngayon, tayo mga Kristiyano, ano dapat gagawin natin na tayong mga ligtas na? Tingnan nyo sa verse, anong chapter tayo? Chapter 2, verse 38. Tingnan nyo. And Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So tayo ba ay tumanggap na sa Panginoon? Tumanggap na tayo, di ba? Amen. And then in verse 41, sabi dyan, Then they that gladly received His word were baptized. So tayo nabautismuhan na rin. Amen ba? Ngayon, sabi dyan, And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Ang matindi sa kanila. Ilang kaluluwa yan? 3,000 souls. Matindi. Nangaral si Pedro, ilan yung naligtas? 3,000. At yung nagpabautismo, ilan din? 3,000 din. Tindi, no? Sa atin ilan? 43, di ba? Yung first baptism natin, 43. Marami na rin, pero iba to. Di ba? Kasi ito yung time na yung Holy Spirit, papaliwanag ko sa inyo di ba, nabanggit natin na ang Panginoong Jesucristo umakyat na sa langit. Di ba? Then, bibilang ka ng 10 days. Yun na yung tinatawag na the day of Pentecost. Di ba, naturo ko na sa inyo yan? Tingnan nyo sa verse 1 ng chapter 2 sa Acts. Sabi dyan, And when the day of Pentecost was fully come, there were all with one accord in one place. Kasi ang pangako ng Panginoong Jesucristo, ganito pag umakit siya sa langit, merong bababa. Ano yung bababa? Yung banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu kasi, yun ang kahalili ng Panginoong Jesucristo. So, ang Holy Spirit, ito ay banal at ito ay Diyos din. Amen? Ngayon, pag umakit ang Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit ay bababa. Ano nga trabaho ng Holy Spirit? Naalala nyo yung lesson natin. Anong trabaho ng Holy Spirit? Di ba, ipaalala sa atin? Yun yung sinasabi ng Biblia. Turuan tayo, tama? Yan ang trabaho ng Holy Spirit, teacher natin. Okay? Kasi nung time na ang Panginoong Jesucristo ay nandito sa lupa, anong ginagawa niya? Di ba, nagtuturo din siya ng mga tao? Nagpapaalala din siya. So, nung umakit siya sa lupa, 40 days. Okay? 40 days siyang nabubuhay. Pakinggan nyo maigi. 40 days siyang nabubuhay dito. Kasi after 3 days, di ba, nabuhay siya. Then, bibilang kayo ng 40 days. Then, after 40 days, umakit siya sa langit. Tapos, nung nasa langit na siya, bibilang kayo ng 10 days. So, 40 plus 10, ilan? 50. So, yun na yung tinatawag na the day of Pentecost. When we say Pentecost, from the word Pente means 5. Ba naalala niyo yung binanggit ko sa inyo yung mga sides? Diba? Anong tawag sa 4 sides? Square. Anong tawag sa 3 sides? Triangle. Diba? Anong tawag sa 5 sides? Penta. Okay? Pentagon. Ibig sabihin 5 sides. Pag 6 sides, hexagon. Pag 7, heptagon. Pag 8, octagon. Pag 9, nonagon. Pag 10, decagon. Diba? Tapos dodecagon, tapos andecagon. Marami mga sides yan. Pero yung 5 sides, anong tawag? Pentagon. So, doon nakuha yan. Tignan nyo. Day of Pentecost. Ibig sabihin, 40 days ang Panginoon, tapos umakit siya, magbibilag ng 10 days, tapos after 10 days, yung Pentecost, 40 plus 10, 50, tapos yun na yung bumaba yung Holy Spirit. Okay? Nung pagbaba ng Holy Spirit, yung mga tao dito, especially si Pablo, si Pedro, doon kumilos yung banal na Espiritu. Kaya nag-preach siya, si Pedro, nangaral siya, at maraming naligtas. Ilan? 3,000 souls. Dami, no? Sa atin dito, saan kaya natin ilalagay yun, no? Kung sakali, no? 3,000? Ito nga, wala pa tayong 100. Grabing sikip na eh. Tapos, binaptize pa yun. Di ba? Pero itong maganda. Okay, ito maganda. Sa verse 42, itong nakakatuwa eh. Nung naligtas sila at nabautismuhan. Sino sa inyong naligtas at nabautismuhan na? Sino sa inyo ang naligtas pero hindi pa nabautismuhan? O hindi pa kayo nabautismuhan, no? Sayang ikaw, uuwi ka na, no? Sayang, no? Pero tiyak naman makakabalik ka, di ba?
Kailan ka babalik? After one day? Ay, May? Ay, May? Oo. Ano yun? Bakasyon lang? Dito ka ba nagbakasyon? Dito. Dito. Doon ka talaga nakatira? Sa Pampanga. Oo. Magbabakasyon Pampanga. sa Pampanga. Oo. Magbabakasyon ka sa Pampanga. Pero dito ka talaga nakatira? Sa Pangasinan. Ay, Pangasinan. Oo. Pampanga ako ng Pampanga. Pangasinan pala. Oo. So, saan na nga tayo? Ito yung nakakatuwa dito. Sa verse 42, tingnan nyo. Basahin natin. Ready, go. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Yung word na continued. And they continued. Take note nyo yan Kung kaya nyong i-memorize yan, i-memorize nyo. Pagkatapos nilang maligtas at mabautismohan, anong nangyari? And they continued. Nagpatuloy sila sa paglilingkod sa atin iba. Pagkatapos mabautismohan, ano nangyari? Nawala. Ano bang ibig sabihin ng baptism? Di ba, first step of kalimutan na. First step of obedience. Unang hakbang sa pagsunod. Kaya ka nagpabautismo kasi yan yung first step mo para sumunod sa Panginoon. Ang problema, kaya siya binautismuhan. Nung pagkatapos niyang mabautismuhan, hindi pala first step of obedience sa kanya. First step of paglayo. Diba? Yun ang nakakalungkot. Kaya kayong mga nabautismuhan, dapat tayuan nyo talaga yan, baptism, na natanggap nyo. Na kayo ay nagpabautismo para susunod sa Panginoon. Kaya nakakahiya sa Panginoon pagkatapos kang binautismuhan. Kumbaga, yan nga yung unang hakbang mo sa pagsunod sa Panginoon. Ang problema sa iba, pagkatapos nilang nabautismuhan, hindi unang hakbang sa pagsunod, unang hakbang sa paglayo. Diba? Yung pala, swimming lang ang habol. Yan, nakakalungkot, di ba? Kaya kayo, bago kayo bautismuhan, di ba tinuturo ko sa inyo? Di ba kayo, tinuruan ko kayo bago kayo ibautismo? Pinaunawa ko sa inyo na ang baptism talaga susunod ka sa Diyos. Ibig sabihin, pagkatapos mong nabaptize, lalakad ka na. Talaga kasama mo ang Diyos, maglilingkod ka sa Panginoon, magiging regular ka na dito kasi member ka na At sabi niya naidagdag sila sa simbahan Okay? Kaya tayo, mga naidagdag na sa simbahan, magpatuloy tayo. Amen? And they continued steadfastly. Hindi lang sila nagpatuloy basta, kundi steadfast. Alam niyo pag sinabing steadfast, matatag. Okay? Kasi may mga taong nagpapatuloy, pero pag dumating yung problema, hindi na matatag. Hanggang sa hindi na nakakapag-church, kasi hindi na matatag. Pero sila, nagpatuloy sila na merong katatagan. Kaya tayo, magpatuloy tayo ng merong katatagan, ha? Amen? Tayo, patuloy tayo lahat. Kayo mga nag-i-instrument, nagpa-practice, tuloy lang. Kasi wala ka talagang matututunan kung gusto mong matuto pero di ka naman nagpapatuloy, di ba? Mahalaga ang magpatuloy. Lahat tayo, mahalaga sa atin ang magpatuloy. Amen? Amen. Ano sabi? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Mga doktrina. Marami na ba kayong natutunan dito sa church? Marami na ba? Sino sa inyong may mga natutunan na? Lahat naman tayo. Amen? Sabi ng Biblia, magpatuloy ka dyan. Amen? Ano pa sabi? Verse 43. And fear came upon every soul, and many wonders, and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Ito, and they continuing daily with one accord. Alam niyo yung one accord? Magkakasama, parang ganito sa atin. Nagpapatuloy silang makinig ng salita ng Diyos. Amen? And in the temple, and breaking bread from house to house. Kaya ang pagtuturo natin, house to house. Kaya pag lumabas ako, di ba? House to house, door to door. Did eat their meat with gladness and singleness of heart. May kainan din sila, no? Tayo minsan, may kainan din naman tayo tama?
Ang pinaka-the best na kainan natin, yung spiritual. Ito ngayon, kainan to. Sa spiritual. Tama? Pag uwi nyo ng bahay, physical naman ang kainan. Tama? Ngayon, sabi dyan, gladness and singleness of heart. Ito, verse 47, praising God. Okay, let us continue it steadfastly. At saan tayo magpapatuloy? In praising God. Sa pagsamba natin sa Diyos. Magpatuloy tayo. Amen? Kahit nasa bahay ka, pwede mong sambahin ng Diyos. Nandito ka sa church, nandito tayo sa church. Anong purpose? Para sumamba. Kanino? Sa Diyos natin. Ano pa? And having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya tayo mga Kristiyano, isa lang ang encourage ko sa inyo sa ngayong hapon na ito. Okay? Yung word na continue. Kasi yan talaga ang pinaka minsan nahihirapan ng Kristiyano. Lagi ko sasabihin sa inyo, sa umpisa lang, magaling sila, tuloy sila, pero kalagitnaan na, wala na. Alam nyo, darating sa point ng buhay Kristiyano nyo na iisipin nyo, parang nakakasawa. Kasi paulit-ulit. Ba? Wednesday pupunta, tapos uuwi. Friday pupunta, uuwi. Saturday pupunta dito minsan, maglinis, uuwi. Then Sunday ulit, Sunday, tapos meron pang hapon. Darating sa punto na pag tumagal kayo dito, ganito ang maisip nyo, parang paulit-ulit na lang. Tapos wala namang nangyayari. Tapos may mga problema pa. Parang darating yung time na parang napapagod kayo kasi yun nga, paulit-ulit. Pero itong tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit man ito, pero ito talaga yung tama. Kasi pagpupuri natin to sa Diyos tama? Nagpupuri tayo sa Diyos Amen ba? Pero tandaan nyo, sabi ng Biblia, pag nagpagal kayo, nagpatuloy kayo, may blessing. May pagpapala. Huwag nyong isipin na paulit-ulit na lang, lagi na lang ganito. Talaga namang paulit-ulit ito tama? Hanggang sa mamatay ka nga kailangan mong gawin to Kasi nagpupuri tayo sa Diyos Pero ang kagandahan doon, kahit na paulit-ulit at dapat seryoso yung paglilingkod mo sa Panginoon, kahit na paulit-ulit yan, kung totoo talaga ang paglilingkod mo sa Diyos, may blessing yan. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ang pagpapala, minsan katulad yan sa isang farmer. Na ang farmer, di ba, paulit-ulit namang nagtatanim yan? Nagtatanim siya 3 months. Yung ano yung tinanim niya? Palay, halimbawa. Nagtanim siya ng palay. Pag nagtanim ba siya, uuwi na lang siya sa bahay agad-agad tapos matutulog, tapos maghihintay ng 3 months. Anong gagawin niya? Di ba, araw-araw yatang babalik yan, di ba? Tapos ano gagawin? Tatanggalin yung mga damo. Alagaan, lalagyan ng gamot, di ba? So, ibig sabihin, hindi porket nagtanim ka, ihinto ka na lang agad at matutulog, magkuya-kuya-kuy. Ibig sabihin, pag nagtanim ka, babalikan mo pa yun, aalagaan mo. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Tama? Ang paglilingkod sa Panginoon, parang pagtatanim yan na kailangan tuloy-tuloy at paulit-ulit. Ang farmer, paulit-ulit yan, di ba? Pagkatapos magtanim, paulit-ulit. Magdidilig, magtatanggal ng mga damo, aalagaan, di ba? Pagkatapos ng 3 months, ani yan. Pag ani, tanim ulit, di ba? Paulit-ulit, ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Paano kung yung mga farmers natin ay nagsawa? Sinabi nila na, tama na, ayaw na namin magtanim kasi paulit-ulit na lang. Tingin nyo, may kakainin tayo? May bigas kaya? May mga gulay kaya? Wala. Bakit? Nagsawa sila kasi paulit-ulit naman daw. Ganon din yan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod natin paulit-ulit, pero tandaan nyo, parang farmers tayo. Balang araw, aani tayo. At yung aanihin natin, yung mga pagpapala, kung paano tayo nagtanim. Kaya tandaan nyo, huwag kayong huminto. Huwag nyo nang gayahin yung iba na huminto. Kasi pag huminto sila, wala silang blessing. Pero tayong mga nagpapatuloy, tayo ang may blessing balang araw. Maraming paraan ang Diyos para pagpalain ka.
Balang araw, makapagtapos ka ng pag-aaral, bigyan ka ng Diyos ng magandang trabaho, iangat ka sa buhay. Yan ang mga blessing ng Diyos sa buhay natin. At ang isa sa magandang blessing ay yung masaya ka. Amen? Kayo ba pag pumupunta dito sa church, masaya ba? Kaya sana ayoko na pupunta dito sa church tapos malungkot, no? Tapos napilitan. Dapat hindi. Dapat laging bukal sa puso. Kailangan laging masaya. Amen? Continue. Tuloy lang ha. Continue sa pagbabasa ng Biblia. Continue sa pananalangin. Continue sa pagsisimba. Okay? At yung continue na merong katatagan. Continued steadfastly. Okay? Kaya kung kaya nyo kabisaduhin yan, kabisaduhin nyo ha. Para yan sa Panginoon. Lahat tayo magpatuloy. Paano kaya yung paghihinga natin kung hindi nagpatuloy, no? Ano kaya mangyayari? Ano mangyayari? Mamamatay tayo, tama? Pag hindi nagpatuloy sa paghinga. So, ganun kahalaga ang pagpapatuloy. Ganon din sa atin, mga Kristiyano. Amen? Tuloy lang tayo sa paglilingkod. Marami talagang problema. Bago lang tayo dito sa church. Alam nyo ba na darating ang mga panahon na magkakaroon tayo ng problema, dadaan tayo sa problema. Meron nga ibang church matitindi eh. Yung mga kapitbahay, inaaway yung simbahan. May mga ganun. Yung iba nga, binabato yung simbahan eh. Dito nga sa atin, kahit papano. Okay naman, di ba? Wala namang bumabato sa atin. Pero isa yan sa mga dinanas ng ibang simbahan. Yung iba, yung pastor, pinatay. May ganun. Oo, habang nagtuturo yung pastor, may papasok bigla, tapos sabay barilin yung pastor. Nangyayari yan. Buti nga sa atin dito kahit papano, di ba? Kaya ipag-pray natin yung lugar natin dito. Lalo na yung mga mga umiinom, no? Yung iba pa naman pag nakainom, nagwawala, di ba? Pag-pray natin tong lugar natin na mas lalo pa silang maturuan ng salita ng Diyos. Yan talaga ang kailangan ng tao ngayon. Kayo ba nagpapasalamat na dito sa lugar natin nagkaroon ng simbahan? Papasalamat ba kayo? Mas maraming taong naturuan. At ang maganda doon, nababago yung buhay ng tao. Nababago yung prinsipyo nila sa buhay. Nagbabago yung pananaw nila sa buhay. Tama? Kumbaga, nagiging malinis yung mga plano nila, mga prinsipyo nila sa buhay. Nagiging malinis. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Nung walang church dito, ano kayang ginagawa nyo ngayon? Tulog, ML, tambay. Di ba? Paano kaya kung walang church dito, no? Kaya ako naman bilang pastor, nagpapasalamat din ako. Saan man tayo malagay, pasalamatan natin yan. Amen? So kayo, pasalamatan nyo na may church kayo na ganito. Na hindi tayo binobola. Pag kasalanan, kasalanan talaga. Amen? Pag kailangang itama, itinatama talaga natin. Hindi tayo katulad ng ibang simbahan na alam nang may mali, hindi binabanggit. Di ba? Hindi itinatama. Hindi binabanatan yung kasalanan. Pero dito sa church, pasalamat kayo kasi merong church na nagtutuwid sa atin. Merong church na nagpe-pray sa atin. Concern ang pastor sa atin. Amen? Ganyan ang trabaho natin. Kaya ako, pasalamat ako na nandyan kayo. At kayo din naman magpasalamat na meron kayong pastor. Amen? Baka naman na, ay nako, wala naman yung pastor namin eh. No? Dapat pasalamatan nyo yan. Amen? Pasalamat kayo na merong pastor na nagtuturo ng katotohanan. At pag tinamaan talaga. Tama? Ang dapat natin gawin, pag tinamaan tayo, ayan o, magsisi at magbago. At huwag magtanim ng sama ng loob. Tanggapin natin kasi yan ay salita ng Diyos. Kung sa ibang simbahan, may nanggaganito ba sa inyo? Wala eh. Yung mali natin. Hindi nga kayo tinatamaan, di ba, sa ibang simbahan? Hindi kayo tinatamaan. No? Parang wala na. Pero dito, sa biyaya ng Panginoon, tinatama tayo. Amen? Maglingkod tayo at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tayong lahat tumayo. Rin tayo. Manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa mensahe binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa kalakasan.
Salamat sa paalala, Panginoon, na kailangan namin magpatuloy. Sapagkat ang mundong ito ay pasama na ng pasama at parami na ng parami ang mga nangyayari sa mundong ito. At tulungan niyo po kami, Lord, na hindi kami maging easy lang sa buhay. Bagkus, ang mga natitirang panahon ngayon ay nawa i-google namin sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Wala nang time para mag-quit, wala nang time para lumayo sa inyo, sapagkat ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Dalangin ko po ng bawat isa mga members, nawa magpatuloy sila sa paglilingkod. Ganoon din po yung mga kabataan na nagsisikap na matuto sa mga instruments. Darating yung panahon, Lord, na magiging katuwang ko po sila sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya kayo po ang patuloy na magbigay sila sa kanila ng kalakasan, Panginoon. At patawad po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Ingatan nyo rin po ang bawat sa kanilang pag-uwi, makarating sila ng maayos sa kanilang mga tahanan, at sa darating na Friday ay makabalik sila dito, muling makapakinig ng inyong salita at makapag-practice ulit kami sa instruments, Panginoon. Nawa sila ay magpatuloy sa pagpapractice at sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Time will come na itong mga itinatanim namin na ito, balang araw aanihin po namin ito. At itong gawain na ito ay patuloy na lalago, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Ang lahat po na ito ay aming pong hinihiling at tinadalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Kristo, na aming pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen, Amen.